Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 116 hanggang 120. Kabanata 116, pagkikita ng ex-boyfriend sa Lungguhit L. No way. Huwag mong isipin dahil lang sa pagligtas mo sa akin magpapanggap akong hindi ko ito nakikita. Malabong sinabi ni Lance Casey, kahit ano paman, isa ka lang hamak, at gusto kong ilayo si Kella Radcliffe sa iyo. Oo nga, Kella. Bakit hindi ka galit? Pinipilit ka ba sa kanya? Naramdaman din ni Olayinka Davenport na may mali. Kahit sinong normal na babae ay magagalit na makita ang kanyang asawa na nagiging komportable sa ibang babae. Ngunit ang karaniwang nangingibabaw na Kella Radcliffe ay kumilos na parang wala siyang nakita. Ito ay walang katuturan. Ngunit lahat sila ay matatalinong tao, at iniisip ang lahat ng nasa harap nila kasama ang personalidad ni Kella Radcliffe. Ibinulong ni Olayinka Davenport kay Lance Casey, could it be that they have a marriage of convenience? Nang marinig ito ay agad na nanlaki ang mga mata ni Lance Casey. Alam na alam niya kung ano ang kasal ng kaganhawahan. Maraming kabataan ang nag-aatubiling nagpakasal dahil sa pressure ng pamilya. Ngunit pipirma ang dalawang partido sa isang kasunduan na huwag makialam sa buhay ng isa't isa. Bagamat kinuha nito ang isang pahina mula sa playbook ng industriya ng entertainment, sa totoo lang, maraming ang ganoong mga tao. Kung talagang ganoon ang kaso, magiging makabuluhan ang lahat. Hindi gusto ni Kella Radcliffe na magkita sila ng kanyang asawa, at ngayon ay dumating si Julius Reed kasama ang isang napakagandang babae, ngunit si Kella Radcliffe ay nagpatuloy gaya ng dati. Maliwanag, bawat isa ay gumawa ng kanilang sariling bagay. Isang matapang na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Lance Casey. Kung talagang nagkaroon ng marriage of convenience ang dalawa, ibig sabihin nagkaroon siya ng pagkakataon. Well, kung siya ay scam, mayroon lang siyang isang kapintasan, hindi ba? Sinong lalaki ang hindi hamak? Ngayon ay lumipat ang kanyang mga mata kay Julius Reed, dumaranas ng hindi mabilang na pagbabago sa isang iglap. Anong pinagbubulungan niyong dalawa? Binigyan sila ni Kella Radcliffe ng malamig na tingin. Dati, kapag hindi kita ipinakilala sa kanya, sinabi mo na hindi kita kaibigan. Ngayon, dinala ko siya dito, at tinatawag mo siyang scumbag at sinasabi mong makipaghiwalay na ako. Wala kaming sinabi. Ang isang scumbag ay may isang kapintasan lang. Sinulyapan ni Lance Casey si Julius Reed at sinabing may nakakalokong ngiti, ako si Lance Casey. This time, hindi lang si Kella Radcliffe, kundi iba rin ang tingin sa kanya ni Olayinka Davenport at Julius Reed. Handa na siyang bugbugin ang scumbag kanina lang, tapos ngayon nagiging kakaiba na siya. Lance, nasaan ang bottom line mo? Hindi napigilan ni Olayinka Davenport na magkomento. Nang makita ang mga mata ng kanyang mabait na kapatid na kumikinang sa maliwanag na iyon, talagang nagalit siya. Kahit nagbubulungan ang dalawa, narinig ni Julius Reed ang bawat salita nang hindi nawawala. Pagkaupo niya sa tabi ni Kella Radcliffe, natural niyang hinalikan ang pisngi nito. Dito, natigilan ang lahat. Tumigil ka. Si Kella Radcliffe ang unang bumungad dito, namumula ang kanyang magandang mukha habang marahang sinuntok si Julius Reed gamit ang kanyang kamao. Ang kanilang pag-uugali ay tulad lamang ng isang batang mag-asawang labis na nagmamahalan. Silang tatlo ay matagal nang magkaibigan at kilalang-kilala ang isa't isa. Kung hindi talaga siya gusto ni Kella Radcliffe, hinding-hindi siya magiging ganito. Sa pagkakataong ito, si Lance Casey na ang nahuli. Ang kaligayahan na kara-rating lang, ay nawala na naman. Sino ang meron tayo dito, kung hindi si Lance Casey? Ngunit sa sandaling ito, isang napaka-discordant na boses ang umalangaw-ngaw. Bug off. Bad mood ako ngayon. Tumangala si Lance Casey sa lalaking nagsalita, puno ng inis ang mga mata. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang dati niyang nobyo, na ilang araw lang niyang nililigawan. Siya rin ang thug na binugbog ng husto ni Julius Reed noong araw na iyon. Simula noon,
Halos hindi na nag-uusap ang dalawa. Small world. Dito ka ba kumakain kasama ng mga kaibigan mo? At lahat sila ay magagandang babae, hindi ba baba? Tumingin si Larkin Weather sa kanila pataas at pababa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matakon na ekspresyon. Siya ay isang maliit na thug na gumawa ng lahat ng uri ng mga kakaibang trabaho at may ilang impluwensya sa underworld. Tingnan mo nga, Larkin, sisiw mo ba siya? Ang lalaking nakasunglas sa tabi ng Larkin Weather ay tumango at sinabing, ang hot niya. Dating kasintahan. Sa totoo lang, hindi man lang niya ako hinayaang hawakan ang kamay niya. Dito, mukhang nanghihinayang ang Larkin Weather. 3 araw nang nagde-date ang dalawa bago siya itinapon ni Lance Casey, at hindi lang iyon, binugbog pa siya. Ito ay talagang asar sa kanya. Kaya miss, bigyan mo ng mukha si Brother Dragon ngayon at makipag-ayos kay Larkin, okay? At ipakilala mo ang mga kapatid na ito sa paligid mo, single din ako. Sa totoo lang, sa akin, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o inumin. Ang tunay na pangalan ni Brother Dragon ay Banyan Carmichael, na may palayaw na, Crossing the River Dragon. Magwala, galit na galit si Lance Casey, paano niya sila mabibigyan ng magandang mukha? Medyo nagalit, lumingon si Banyan Carmichael kay Larkin Weather at ngumiti, gusto ko ang espiritu mo. Dahil nandito tayong lahat, bakit hindi na lang tayo sabay kumain? Sasagutin ko lahat ng gastos. Pagkasabi nito, hindi niya namamalayan na umupo sa tabi ni Olayinka Davenport. Whoosh! Sa sandaling iyon, mabilis na inikat ni Julius Reed ang kanyang mga chopstick at perpektong inilagay sa upuan. Array! Mga banal na usok. Napaupo pa lang si Banyan Carmichael nang maramdaman niya ang matinding sakit na bumalat sa kanya, na nagpagigil sa kanyang buong katawan. Ha. Tumawa ng malakas sina Olayinka Davenport at Lance Casey kaya Nadoble, agad na nakalimutan ang kanilang kalungkutan. Damn it! Sino ang gumawa nito? Dumilim ang mukha ni Banyan Carmichael habang tinitiis ang sakit at sinipa ang mesa, ayaw ng mukha kapag binigay, ha? Sa kanyang sigaw, agad na tumayo ang ilang kalapit na mesa kasama ang 100 mga tulisan. Ang mga lalaking ito ay may mga tato at tinina ang buhok, at tumingin sila ng may panganib. Sir, may problema po ba? Nagmamadaling lumapit ang manager ng restaurant. Nakakita na siya ng ganitong bagay noon dahil laging may mga customer na nanggugulo pagkatapos uminom. Magwala, tinulak siya ni Banyan Carmichael at tinuro si Kella Radcliffe at ang iba pa, ngayon, walang aalis. Ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan ay natakot kay Lance Casey at Olayinka Davenport. Ang dalawang dalagang ito ay hindi pa nakaranas ng ganoong eksena. Ano ang gagawin mo? Restaurant ito, ipagpatuloy mo ito, at tatawag ako ng pulis. Bago pa matapos si Lance Casey, inagaw ni Larkin Weather ang kanyang telepono at nakangiting sinabing, maging girlfriend ko ngayon, at baka magpakita sa akin si Brother Dragon. Kung huli na, hindi kita mapoprotektahan. Pagkatapos sabihin ito, sinulyapan ni Banyan Carmichael si Lance Casey, malinaw na nagbibigay ng palihim na pag-aproba sa mga salita ni Larkin Weather. Sa iyong panaginip, galit na nagmura si Lance Casey at instinctive na sumandal pa. Hey, Larkin, hindi ako papasok para sayo, humihingi talaga tong babaeng to. Napabuntong hininga si Banyan Carmichael sa sakit, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Sa harap ng kanyang mga kapatid, naroon ang kanyang mukha, sa kanal. Ngayon, kailangan niyang bawiin ang mukha na iyon. Kung mayroon kang anumang kahulugan, mawawala ka ngayon. Nag-cross-leg si Julius Reed, nakatingin kay Banyan Carmichael na may mapanoksong ngiti. Kuya Dragon, ito ang lalaking nanakit sa akin noong nakaraan. Hindi makakalimutan ni Larkin Weather ang mukha ni Julius Reed. Great, Lance Casey, naglakas loob ka talagang yakapin ako. Ang kanyang tingin kay Lance Casey at Julius Reed ay agad na napuno ng puot. Kung ito ay isang regular na breakup na isang bagay, ngunit ngayon siya ay lubos na nalinlang. Oo, paano kung kinuya kita? Don't tell me, ilang beses na tayong natulog. Yumuko si Lance Casey sa tabi ni Julius Reed, ipinatong ang ulo sa balikat nito, ayaw kong sabihin sa iyo, pero kailangan mong magtanong. Sa sandaling ito,
Gusto lang ni Lance Casey na galitin ang Larkin Weather nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Larkin, dahil hindi pinahahalagahan ng babaeng ito ang kabaitan, tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo ngayon. Dumilim ang mukha ni Banyan Carmichael nang iwagayway niya ang kamay para sampal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 117, tawagin siya isa. Julius. Tumibok ang puso ni Kella Radcliffe. Si Lance Casey ang matalik niyang kapatid, paano siya tatayo at panoorin siyang binubuli? Sa katunayan, si Julius Reed ay pumasok na upang makialam nang hindi niya kailangang sabihin ang anumang bagay. Basag. Array. Pakiramdam ni Banyan Carmichael ay parang tinadtad niya ang kanyang kamay sa isang bakal na plato. Sumakit ang ulo niya, na nagpakibot ng buong buo. Damn. Maglakas loob na manggulo sa boss natin. Naghahanap ka ng kamatayan, ikaw ba? Nang makitang dehado si Banyan Carmichael, nagsisiksikan lahat ang mga miyembro ng gang. Kuya Dragon, okay ka lang? Bulag ka ba? Mukha ba akong okay? Namumula ang mukha ni Banyan Carmichael, halos manhid ang buong braso. Itinuro niya si Julius Reed at nagbanta, anak, ginulo mo ako sa Gonzales City, walang magandang katapusan para sa iyo. With that, umatras siya. Malinaw ang intensyon, isang pagkakataon para sa kanyang mga kampan na kumilos. Hey, babatukan ka namin ng malakas mamaya, bawasan mo yang sakit mo. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Nagtaas ng manggas ang mga hooligan, handang kumilos laban kay Julius Reed. Seguridad, may kaguluhan. Nang makita ang mga taong ito na sabik na lumaban, tumili si Lance Casey. Ngunit ang staff ng restaurant ay hinarang na ni Larkin Weather at ng kanyang mga tao sa pintuan, hindi na nagawang makialam. Sa Gonzales City, alam ng lahat kung anong klaseng tao si Banyan Carmichael. Ang paggawa ng negosyo, ang huling bagay na gusto mo ay pukawin ang gayong mga tao. Tama na, tumigil ka na sa pagsigaw. Sinong nang ahas na makialam sa mga gawain ni Brother Dragon? Sabi ng isang naiinip na miyembro ng gang, saka inabot ang mga damit ni Julius Reed. Cosmo, huwag kang kumitil ng buhay. Tumayo si Julius Reed, bahagyang pinunasan ang alikabok sa kanyang damit at hinayla si Lance Casey sa kanyang tagiliran. Relax, alam namin kung paano ito gagawin, ginagarantiyahan mo na sana ikaw ay. Bang! Hindi na natapos ng hooligan ang kanyang pangungusap nang biglang sumugod si Cosmo at sinipa ang lalaki sa pintuan. Napakalakas ng puwersa kaya pinalipad siya nito ng mahigit 10 metro. Ikaw, nangyari ito ng biglaan, hindi pa lubos na naiintindihan ng mga miyembro ng gang kung ano ang nangyayari. Pero hindi sila binigyan ni Cosmo ng oras para mag-react. Basag. Kasabay ng sunod-sunod na tunog ng mga bote na nabasag, ang mga hooligan ay nagkalat sa lupa. Umaagos ang dugo mula sa kanilang mga noo, at medyo wala na sila doon. Kailangang aminin ng isa, tama lang ang kontrol ni Cosmo sa lakas. Walang panganib sa kanilang buhay at kapag nagising sila, halos vegetative na sila. Matagal na siyang nagtitimpi, ang kanyang amo ay ininsulto, at ang mga taong ito ay nararapat na mamatay. Kaya nang siya ay hamampes, ito ay may mga nakamamatay na galaw. Ano ba? Sa tagal na lumingon si Larkin Weather sa pintuan, lahat ng mga hooligan ay bumagsak. Anong nangyayari? Hindi na rin naabutan ni Banyan Carmichael. Walang sumagot sa kanya. Casual na naglakad si Cosmo na may hawak na bote. Binabalaan kita. Napaatras si Banyan Carmichael habang nagmamadaling lumapit ang kanyang mga kampan sa pinto para ay backup. Ang sino mang mag-aalaga sa kanya para sa akin ay makakakuha ng 100,000 mula sa akin. Kuya, kukunin ko ang 100,000. Malamig na ngumuso ang isang miyembro ng gang. Babae lang naman kasi. Kaya niyang hawakan ang isang kamay niya. Ngunit kung nakita niya ang nangyari, hindi siya mangangahas na kunin ito kahit 1,000,000. Bitek, sa isang pitik ng bote sa kamay ni Cosmo, inilibot ng miyembro ng gang na iyon ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw sa lupa. Huwag kang magulo. Sinasabi ko sa iyo, ito ang Gonzales City. It's my turf. Sa panunood ng kanyang mga kampan na sunod-sunod na natamba, si Banyan Carmichael sa wakas ay nagsimulang magpanik sa loob. Ano ang background ng babaeng ito? Talagang pinabagsak niya ang kanyang buong crew, sunod-sunod na bote.
Hayaan siyang tumawag para sa backup. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Samantala, sinenyasan niya ang staff ng restaurant, ihain ang pagkain. Gutom na tayong lahat. Talagang, hindi na nang ahas ang waiter at agad na inihain ang mga ulam. Kung tutuusin, kanina pa nakahanda ang pagkain, pero sa Banyan Carmichael na nagdulot ng eksena, sino ang maglalakas loob na ihain ito? Hindi kaya humihingi ng gulo. Ngayong nagkagulo na si Cosmo, agad nilang dinala ang pagkain. Dapat magmadali kayong lahat at umalis. Kung hindi, kapag tumawag siya ng backup, mahihirapan ka. Personal na inihatid ng may-ari ang mga pinggan, habang bumubulong sa tenga ni Julius Reed. Madalas silang tumambay sa lugar na ito at alam na alam nila ang tungkol sa Banyan Carmichael. Ngunit ang mga kainan na ito ay kanilang mga customer din, kaya nadama nilang obligado silang bigyan sila ng mabait na babala. No worries, gusto ko lang makita kung sino ang posibleng tawagan niya. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang chopstick, tinikman ang sea cucumber, at nag-thumbs up, hindi masama. Ganun ba, susubukan ko rin. Nang makitang tinatangkilik ni Julius Reed ang lasa, sabik din si Kela Radcliffe na subukan. Ngunit sina Lance Casey at Olayinka Davenport ay walang ganang kumain. With things as they were, paano pa nila naiisip na kumain? Habang pinapanood sina Kela Radcliffe at Julius Reed na kumakain sa lalong sarap, bumantong hininga ang dalawa at kinuha ang kanilang chopsticks, nagbitiw. Kung hindi nag-aalala ang pangunahing lalaki, ano ang magagawa nila? At sa paghusga sa ugali ni Cosmo, mukhang may kakayahan siya. Hindi ba tayo aalis? Tanong ni Olayinka Davenport habang kumakain, maingat na nakatingin kay Julius Reed, ngunit wala siyang nakuhang anuman sa ekspresyon nito. Pumunta saan? Di ba dito tayo kakain? Sanay na si Kela Radcliffe sa mga ganitong sitwasyon. Pagkatapos na dumaan sa hindi mabilang na mga pagtatangka sa pagpatay, ito ba ay nagkakahalaga ng pagtawag ng isang insidente? Kung alam ni na Olayinka Davenport at Lance Casey na minsan nang nakipagdeal si Julius Reed sa Three Blade Society, malamang na maupo rin sila ng tuwid, di ba? Fine. Magbabayad ang asawa mo ngayon. Tumawag si Lance Casey sa waitstaff, isa pa sa lahat. Dalhin sa amin ang lahat. Nang makitang si Julius Reed ay tila isang mayaman, kailangan niyang kunin siya para sa lahat ng halaga niya. Sa pagkakataong iyon, ang ibang mga parokyano sa restaurant ay nakatingin sa kanila na may kakaibang ekspresyon. Sinaktan nila si Banyan Carmichael at nang ahas pa rin silang magpista at uminom ng masaya. Dagdag pa, binibigyan pa nila ng pagkakataon ang lalaki na tumawag para sa backup, hindi ba't nanliligaw lang iyon kay kamatayan? Reed, ang sarap nito. Kumain ka pa. Dumampot si Kela Radcliffe ng isang malaking hipon at inilagay sa plato ni Julius Reed. Landon, nagbago ka na. Dati, lagi mo akong binibigyan ng masarap at Anna Harris. Nagpout si Lance Casey, naganap na nakalimutan ang mga naunang displeasures. By the way, Hubby Kela, saan ka nagtatrabaho? Habang patuloy silang kumakain, mas naging pamilyar ang lahat sa isa't isa. Trabaho. Wala akong trabaho. Ako ay isang pinananatiling tao, nabubuhay sa aking asawa. Medyo natural na sagot ni Julius Reed. Damn, ang lakas ng loob mong sabihin yan. Landon, nagsisinungaling ba siya? Hindi naniniwala si Lance Casey na si Julius Reed ay nabubuhay sa ibang tao. Kung totoo iyon, paano siya ikinasal ni Kela Radcliffe? Well, parang totoo. Ang tanong ay biglang natigilan kay Kela Radcliffe. Si Julius Reed ay walang trabaho, at palagi siyang umiikot sa kanya, parang siya ay tunay na maingat na tao, sa pinakamahigpit na kahulugan. Walang ambisyon. Humanap ka ng trabaho bukas. Tapos itong kainan, hindi ba ito makakarating? Ang treat ni Kela. Nang marinig na walang trabaho si Julius Reed, agad na nawalan ng gana si Lance Casey. Sa isip niya, si Kela Radcliffe ay isang empleyado pa rin, hindi isang taong maraming pera. Ang mga lutuin ngayon ay pinili ng walang gastos. At nag-order sila ng maraming bahagi. Ang pagkain ay dapat na nagkakahalaga ng 10,000. Sige, bayaran mo muna ang bayarin. Inilabas ni Julius Reed ang isang card mula sa kanyang damit at ibinigay ito kay Lance Casey. Aking card, kunin mo. Bayaran mo muna ang bayarin, para walang mag-akusa sa akin na ako'y pinananatiling lalaki. Emph,
Kung walang pera dyan, hintayin mo na lang ang pangungutya ng lola mo. Huminga si Lance Casey at kinuha ang itim na card sa cashier. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 118, Bilyonaryo sa Lungguhit L. Sa pananaw ni Lance Casey, talagang may potensyal si Julius Reed na maging isang magandang batang lalaki. Maganda siya at marunong makipaglaban, at bukod sa pagiging hamak, perpekto siya. Ngunit muli, kung wala ang mga katangiang ito, paano siya magiging isang kad? Gayunpaman, nadama niya na ang pera sa card ni Julius Reed ay maaaring hindi sapat. Si Keller Radcliffe ay isang ordinaryong empleyado lamang, at bagamat hindi siya nagkukulang sa pera, tiyak na hindi siya isang mayayamang babae. Si Julius Reed ay walang trabaho, kaya tiyak na wala siyang gaanong baon. Ngunit, pagdating sa counter, iniabot pa rin niya ang card, habang iniisip na kung kulang ang balanse, ipapahiya niya si Julius Reed. Kad, nililin lang ang kanyang damdamin. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos kunin ang bank card, dinala ng cashier ang POS machine. Ang mesa na ito ay nag-order ng maraming, isang kabuuang 17,000. Sa lahat ng kanilang oras sa pagpapatakbo ng restaurant, ito ay itinuturing na isang mabigat na halaga. Pagkatapos suriin at muling suriin upang matiyak na walang mga pagkakamali, sinimulan ng cashier na i-swipe ang card. Espesyal ang card ni Julius Reed, dahil tamad siyang makaalala ng PIN, kaya isa ito sa mga bihirang card na walang nito. Para sa mga may hawak ng black card, tutugunan ng bangko ang lahat ng kinakailangan ng customer. Ngunit hindi alam ni Julius Reed na ito ang kanyang napakalaking bank card. Para sa kaginhawahan, naghanda din siya ng isang card na may 100,000, para lamang maiwasan ang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Kung ang balanse ay hindi sapat, ang pera ay agad na ililipat mula sa isa pang account, pagdaragdag ng 100,000 dito. Kaya naman naglakas loob siyang ibigay kay Lance Casey. Gayunpaman, sa panahon ng paglalaban ni Keller Radcliffe, ang card ay hindi sinasadyang nalipat sa kanyang VIP black card. Kumusta? Ang kabuuang halaga ay 16,720 yuan. Mangyaring tingnan. Matapos ay swipe ang card, ibinalik ng cashier ang itim na card kay Lance Casey, at ipinasa din sa kanya ang resibo. Holy crap! Talagang may pera dito. Tumaas ang isang kilay ni Lance Casey at bumulong sa sarili. Tingnan natin kung magkano ang mayroon ka sa iyong maliit na kaban, tiyak na nagtatago ka ng pribadong ipon. Sa likod namin, Keller Radcliffe. Binuksan niya ang resibo, at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sa kolum ng balanse, mayroong mahabang string ng mga zero. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, milyon, 10,000,000, 100,000,000. Habang nagbibilang siya, mas nanginginig si Lance Casey. Para masiguradong wala siyang nakikitang mga bagay, tiningnan niya ulit. Baka may problema sa iyong POS machine. Nanginginig na boses ang tanong niya sa cashier na lalong bumilis ang paghinga niya. Hindi naman. Makatitiyak ka. Nakangiting sagot ng cashier. Napakurap-kurap si Lance Casey, nakaramdam ng dagandong sa kanyang ulo na tila nawalan ng malay saglit. Halos wala sa loob, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa mesa. Anong problema, Lance? Kulang ba ang pera sa card? Naisip ni Olayinka Davenport na mukhang wasak si Lance Casey dahil walang sapat na pera sa mesa ng cashier. Magkano ba ang kulang? Tatakpan ko. Kinuha niya ang kanyang bank card mula sa kanyang pitaka at tumingin kay Lance Casey, nagtatanong. Pagkatapos ng ganoong kamahal na pagkain, paanong hinayaan ng isang mabuting kaibigan si Keller Radcliffe na magbayad ng mag-isa? Lance. Ngunit si Lance Casey ay nakatayo sa tabi ng mesa na parang estatwa, na may blankong ekspresyon. Lance, wag mo kaming takutin. Muling tumawag si Olayinka Davenport, bahagyang itinulak si Lance Casey tulad ng ginawa niya. Thud. Nang walang tulak, sino ang nakakaalam, ngunit sa pagtulak na iyon, si Lance Casey ay agad na bumagsak sa lupa. Lance. Sa pagkakataong ito, hindi na maupo si Keller Radcliffe. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa gilid ni Lance Casey, nag-aalalang nagtanong, Lance, anong nangyari? Hindi. Napakurap-kurap si Lance Casey at nakaramdam ng kawalan ng lakas. Eto, kunin mo ang card mo. With that,
Nanginginig niyang kinuha ang itim na card at ibinigay kay Kela Radcliffe. Julius, kulang ba ang pera mo sa card? Tinitigan ni Kela si Julius Reed na may bahagyang hinala. Alam niyang napakayaman ng kanyang asawa. Isang pagkain na nagkakahalaga ng 10,000, tiyak na may ganoong uri ng pera si Julius. Pero kahit hindi niya ginawa, wala namang sense ang reaksyon ni Lance Casey, diba? Tingnan ko, si Olayinka Davenport, na kasing bilis ng kidlat, ay inagaw ang kwento mula sa mga kamay ni Lance. Pero sa isang iglap, nagbago din ng husto ang mukha niya. Kela, nakuha mo ba ang iyong sarili bilang isang sugar daddy? Tumangala siya na may komplikadong ekspresyon kay Kela. Isang balanse na higit sa 10 bilyon. Siya ay dapat na isang napakayamang pangalawang henerasyon. Si Kela kaya ay isang pinananatiling babae. Anong pinag-uusapan niyo? Anong nangyari sa inyong dalawa ngayon? Kumunat ang noo ni Kela at binawi ang kwenta, saka tinitigan si Julius na may kakaibang anyo sa mukha. Be honest, kung mag-divorce tayo ngayon, hindi ba ako makakakuha ng kalahati? Wala ka bago tayo ikasal. Ibinalik niya ang kwenta kay Julius, puno ng mapaglarong layunin ang mga mata. Bagamat nabigla siya sa balanse nang makita niya ito, marami siyang naranasan kaya nasanay na siya sa mga sorpresa mula kay Julius. 100,000 yuan. Sulit ba? Bahagyang ngumiti si Julius at binawi ang bill. Damn it. Anong nangyayari dito? Mabilis niyang kinuha ang bank card mula kay Kela at tiningnan ito ng mabuti. Ito ay hindi tama. Ang card sa aking bulsa ay hindi ito. Ang card na dala niya, bagamat isa rin itong itim na card, ay mayroon lamang 100,000 yuan. Yung may balanseng 10 bilyon, inilagay niya sa bulsa ng isa pang damit. Sinusubukang itago sa akin ang lihim na pera. Dumilim ang mukha ni Kela habang diretsyong nakatingin kay Julius. How could I? I was planning to give it today. Ibibigay ko sana sa iyo pagkatapos ng dinner. Kaagad na ibinigay ni Julius ang bank card, at same time na sinabi, pakiusap, mahal kong asawa, pirmahan mo ito. Mahirap isipin na ang master ng 10,000 Mountain Alliance ay maaaring maging napakapilyo. Paf! Hindi napigilan ni Kela na tumawa ng malakas, pagkatapos ay napabuntong hininga siya ng malalim. Isa rin akong taong may 10 bilyong asset ngayon, pero kahit papaano, wala namang kakaiba sa pakiramdam. Ikaw, parang nagmumura sina Olayinka at Lance. Binalak pa ng magkapatid na palihim na magbayad ng bayarin. Pero ngayon, kung titignan, hindi lang mayaman ang kaibigan nila kundi sobrang yaman. Kela, hindi ka mabuting kaibigan. Noon lang nakabawi si Lance, tumayo at nakasandal sa mesa para umiyak. Eksakto. At pinag-iisipan naming magkakapatid na ibahagi ang pasanin sa iyo. Laking gulat ni Olayinka, ngunit ang mas ikinagalit niya ay walang reaksyon si Kela nang malaman niyang may 10 bilyong asset ang kanyang asawa. Ito ang iyong pinananatiling tao. Tanong ni Lance na may tono ng hinaing. Sobrang sakit ang nararamdaman niya, na para bang niloloko siya ng buong mundo. No way. Kayo mga kapatid na babae ay kailangang mabayaran. Bilyonaryo, tama, fine, sasagutin ninyo ang lahat ng gastusin ngayon. Mamimili kami hanggang sa mahulog kami. Umalangaw-ngaw si Olayinka sa gilid. Oo naman, bilang mabuting mga kapatid, hindi ko kayo mabibigo ngayong may pera na ako. Ngayon, mamili tayo hanggang sa wala na kayong madala. Nang makitang agrabyado ang mga kaibigan niya, nakaramdam ng guilt si Kela. Kung tutuusin, hindi naman niya pera ang ginagastos, kaya bakit hindi gatasan ang kanyang asawa para sa lahat ng halaga nito? Okay lang ba iyon, honey? Lumingon siya at masuyong hinarap si Julius. Agree. Basta masaya ka, bibilhin ko pa ang buong building na ito. Pakiramdam ni Julius ay parang nabuhay siya ng walang kabuluhan sa loob ng maraming taon. Wala man lang siyang lakas ng loob. Mga kapatid, mamili, mamili, mamili. Tumalon-talon si Lance sa sahig na malinaw na itinago sa likod ng kanyang isipan ang lahat ng kanyang kalungkutan. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Banyan Carmichael sa pintuan, seryoso ang kanyang tono. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganon-ganon lang. Huli na ngayon. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, isang rumaragasang yabag ang nagmula sa labas ng pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 119, Pagbisita sa nakababatang kapatid sa lungguhit 1. Narinig kong may nang-ahas na manggulo sa kapatid ko. Isang napaka-weather na boses ang nagmula sa labas ng pinto. Kuya, nataman si kuya sa kanal, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Si Banyan Carmichael, naganap na binabaligtad ang dating mayabang na kilos, ay magalang na kinausap ang isang tao sa labas ng pinto. Walang problema. Matapos ang boses mula sa labas, isang grupo ng mga tao ang mabilis na pumasok sa restaurant. Master Leopold. Nang makita ang bagong dating, nagmamadaling lumabas ang may-ari ng restaurant para batiin sila, Master Leopold. Kayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Ako mismo ang hahawak sa mga bagay ngayon. Lumapit ang hindi pantay na ritmo ng mga yabag. Pagkatapos, pumasok sa restaurant ang isang lalaking may tungkod at nakasuot ng sunglass. Sino ang nang-ahas na hawakan ang aking mga tao? Ibinagsak niya ang kanyang tungkod sa lupa ng sobrang lakas na ikinagulat ng lahat ng tao sa restaurant. Hindi ba't ang magkapatid na Leopold na taga Gonzales City? Nabalitaan ko ilang araw na ang nakakaraan na tumawid sila sa isang taong hindi dapat, pareho silang nabalian ng paa, at ang kanilang mga ari-arian ay nabangkarote. Maya-maya, may nagsalita sa kanila mula sa mas mataas, at iyon ang kanilang nagawa sa Gonzales. Lungsod. Eksakto. Sinong mag-aakala na ang dating maluwalhating magkakapatid na Leopold ay mahuhulog sa ganoong kahirapan? Ngunit kahit na ang payat na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo, ang magkapatid ay nasa mabuting kalagayan para sa kanilang sarili. Nang makita ang lalaking nakasunglas, lahat ay nagsimulang bulungan sa isa't isa. Ang magkapatid na Leopold ay dating mga tyrant ng Gonzales City. Pambihira ang Leopold Real Estate, ngunit sa magdamag, walang nakakaalam kung sino ang nasaktan ng magkapatid na Leopold, na naging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya at ang dalawa ay nasa ospital. Ayon sa word of mouth, na-offend daw nila ang isang major figure. Ngayong nagbabalik ang magkapatid na Leopold, natural, nakuha nito ang focus ng lahat. Grabe ang sitwasyon. Ito na, salamat sa iyo. Sinabi ko na umalis ka, ngunit pinilit mong maglaro ng bayani dito, at tingnan mo ngayon kung ano ang nangyari. Tapos na tayo. Si Lance Casey ay hindi pa nakakita ng ganoong palabas, halos 100 tao ang nakapalibot sa kanila, kahit isang ibon ay hindi makatakas. Ano ang dapat nating gawin, Kela Radcliffe? Tahimik na tanong ni Olayinka Davenport. Sila ay mga babae, at natural na natatakot sa gayong pagpapakita. Hey, natatakot ngayon. Anong ginagawa mo kanina? Ngayon, walang aalis ni isa sa inyo. Sa banyan, kumislap ang mga mata ni Carmichael ng isang tanda ng tagumpay. Nitong mga nakaraang araw ay nakilala niya ang down and out na magkapatid na Leopold sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang tao. At nagtama ang tatlo at mabilis na naging magkapatid. Bagamat nabawasan ang kanilang kapangyarihan, ang pamilya Leopold ay nagtatrabaho sa Gonzales City sa loob ng maraming taon, kaya't hindi sila basta-basta babagsak ng sabay-sabay. Sa pagkakasugat ni Aaron Jackson sa panahong ito, nagawa nilang mabawi ang ilan sa kanilang industriya. Little brother, ngayon ay ipaghihiganti ka ng kuya mo. Hinubad ni Nicholas Leopold ang kanyang salaming pang-araw, at agad itong kinuha ng isang empleyado. Dahil ang isang tao ay napakabulag, kung gayon huwag sisihin ang aking tungkod sa pagiging walang awa. Muli niyang ginamit ang tungkod sa kanyang kamay para hampasin ang lupa. Kuya Abernathy, halika rito. Itinuro ni Banyan Carmichael si Julius Reed at ang iba pa, na medyo mapagmataas habang sinabi niya, ang bulag na grupong ito, ngayon, hahayaan kitang maranasan ang lakas ni Master Leopold. Hanggat kumilos si Nicholas Leopold, talagang tapos na ang mga taong ito. Haha, tingnan ko. Si Nicholas Leopold ay tumawa ng malakas, nakapyang habang naglalakad. Matagal nang hindi nagkita. Nang makitang ang tao ay si Nicholas Leopold, itinaas ni Julius Reed ang kanyang baso at dahan-daang ibinuhos ang alak sa lupa. Tila nag-aalay siya ng alay para sa mga patay. Hinihingi ng batang ito. Sa lakas ng loob na tretuhin si Nicholas Leopold ng ganito, malamang nabugbugin siya hanggang mamatay dito. Hindi siya dapat lokal, di ba? Maaaring bumagsak ang magkapatid na Leopold, ngunit may pakiramdam na nagbabalik sila.
Lahat ng mga customer ng restaurant ay nanunood kay Julius Reed, puno ng simpatiya ang kanilang mga mata. Kamakailan ay nahulog si Nicholas Leopold at nangangati para sa isang lugar na magpapabuga ng singaw. Ang kabataang ito ay nagmamadali sa kapahamakan, halos nag-aanyaya sa sarili niyang kamatayan. Ikaw na bulag na aso, nangangahas na insultuhan ang ating Master Leopold. Nang makitang ibuhos ni Julius Reed ang alak, galit na nagmura si Banyan Carmichael. Smack! Ngunit pagkatapos, isang bagay na hindi kapani-pani walang nakakagulat ang nangyari. Sinampal talaga ni Nicholas Leopold si Banyan Carmichael, mocking him senseless. Master Leopold, ako, medyo natigilan si Banyan Carmichael, ano bang nagawa niyang mali? Nagkamali ba siya ng sinabi o gumawa ng hindi nararapat? Bakit siya sasampalin ni Nicholas Leopold sa harap ng napakaraming tao? Wala ba talaga siyang paggalang? Mr. Reed, klang. Hindi siya pinansin ni Nicholas Leopold, sa halip, siya ay labis na natakot na ang kanyang tungkod ay nahulog sa lupa, at siya ay lumuhad ng diretso. Mr. Reed, hindi ko alam na ikaw iyon. Matapos matripan last time, inimbestigahan agad nila ang identity ni Julius Reed. Ngunit ang mga resulta ay nagkaroon sila ng malamig na pawis. Halos lahat ay may sama ng loob sa binatang ito. Ngunit walang pagbubukod, bawat isa sa kanila ay ibinaba ng isang binga. Bukod dito, ayon sa kanilang mga pagsisiyasat, maging ang isyu ni Bridger Davenport ay natuklasan. Ang utak ng Three Blade Group, talagang kinidnap ng iba. Ngayon lang napagtanto ng magkapatid kung bakit naging magalang si Bridger Davenport nang makilala niya si Julius Reed. Masaya sila na buhay pa sila. Tungkol naman sa paghihiganti, ni hindi sila naglakas loob na isipin ito. May isip kaya ng mga big shot, na hindi makayanan, na nais ng magkapatid na mas mahabang buhay. Oh, dahil nandito ka, paano ang inumin? Itinaas ni Julius Reed ang kanyang baso, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, turn na ng mga manonood ang matigilan. Sino nga ba ang taong nakapagpaluhod sa magkapatid na Leopold? Isa kaya ito sa 4 na young masters mula sa provincial city? Pero parang hindi siya. Hindi lang sila, pati ang mga nakapaligid na empleyado ay natulala din. Dumating sila upang bugbugin ang isang tao, ngunit ngayon ang kanilang sariling amo ang nangunguna sa pamamagitan ng pagluhod. Kaya, dapat ba silang umaban o umatras? Si Banyan Carmichael ay pasimpleng nanlaki ang mga mata, sa sobrang takot magsalita. Ang kanyang isip ay medyo aktibo, alam niya agad na napasok siya sa malaking gulo. Kung hindi, dahil sa kapangyarihan ni Nicholas Leopold sa Gonzales City, hindi siya kailanman luluhod sa publiko. Hindi ako manggauhas. Nakikiusap ako kay Mr. Reed na huwag pansinin ang aking mga maliliit na pagkakasala, mangyaring ituring akong hindi gaanong mahalaga. Paano naisip ni Nicholas Leopold ang tungkol sa pag-inom? Pabayaan ang pag-inom, sa sandaling ito, habang siya ay nakaluhod, ang kanyang pantalon ay halos basa. Ang karanasan mula sa huling pagkakataon ay nagising siya sa alarma mula sa kanyang mga panaginip gabi-gabi. Ang kanyang binti, na hindi na mababawi sa buhay na ito, ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Makinig ka sa sinasabi mo. Kumakain ako, at dinala mo ang mga tao, pagkatapos ay hilingin sa akin na paalisin ka, ano ang ibig sabihin nito? Si Julius Reed ay humigop ng kanyang alak ng may pag-iisip, kung alam mong matatakot ka, bakit ka napunta sa unang lugar? Dumating ka at iniisip mong makakaalis ka na. Mr. Reed, maaari akong maging gabay mo. Mabilis na umikot ang isip ni Nicholas Leopold, at agad siyang nagsalita, kilalang kilala ko ang lugar na ito, sa akin ang gastusin mo at ng iyong mga hipag. At ang mga empleyadong ito, sila ang mag-e-escort sa iyo. Para sa isang taong katangkad mo, malas kung abalahin ka ng mga ignorante. Dahil nandito na sila, maaari na lang silang gumastos para makaiwas sa kapahamakan. Oh, medyo matalas ang isip mo. Hindi napigilan ni Julius Reed na makita si Nicholas Leopold sa isang bagong liwanag. What do you ladies think? Since may nagbabayad at nagdadala ng mga bag natin. Napatingin siya sa 4 na babae. Sino ang mga hipag? Pinandilatan ni Lance Casey si Nicholas Leopold at sinabing, mamili. 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 Ayoko nang makitang muli ang lalaking ito.
Tumayo si Julius Reed, sinulyapan si Banyan Carmichael, at kinuha ang isang napkin para panasan ang kanyang bibig. Naiintindihan mo, dalhin mo siya at pilayin siya. Mabangis na sabi ni Nicholas Leopold. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 120, Shrewish Cosmo sa Lungguhit L. Hindi kailanman sineseryoso ni Julius Reed ang magkapatid na Leopold. Matapos mabugbog ng isang beses, siguradong matututo ng leksyon ang mga ganyang alipin. At kahit na mayroon silang lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na labanan siya muli. Maganda ang mood ngayon ni Julius Reed. Dahil masaya si Kella Radcliffe na sa di malamang dahilan ay natuwa siya, hindi siya mapakali na makipagtalo kay Nicholas Leopold. Ngunit nang may mag-alok na bayaran ang kwenta at bitbitin ang mga bag, nakita ni Julius na maganda ito. Pagkatapos ng lahat, ang libreng paggawa ay hindi dapat tanggihan. Masyadong maraming tao dito, basta pumili ng mag-asawa ng random. Pagtingin niya sa siksikan ng mga tao sa paligid niya, medyo nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Sa hindi nakakaalam, baka isipin nila na may ginagawa siya. Bukod dito, ang mga batang babae ay hindi mahilig mamili sa napakaraming tao sa paligid. Kaya pagkatapos sabihin kay Nicholas na pumili ng ilang malalakas na lalaki na susundan, pinababa niya ang lahat ng iba pa. Upang tahimik na maghintay. Para naman kay Banyan Carmichael, binali ang mga paa nito at itinapon sa entrance ng mall. Inilapag pa ng pilyong si Lance Casey ang isang mangkok sa kanyang harapan, casual na naglagay ng barya sa loob nito. At ang naghihirap na Banyan ay kailangang lunukan ang kanyang mga luha at patuloy na ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ang Crystal Plaza ay isa sa mga pangunahing shopping center sa Gonzales City. Kapag namimili ang mga babae, para itong dragon na sumisid sa bangin o tigre na pumapasok sa kagubatan. Maging si Julius, malakas at matatag, ay hindi nakatiis sa kabaliwan nitong shopping spree. Total, naroon ang mga tauhan ni Nicholas para maglingkod. Mag-isang nakaupo sa Starbucks, humihigop ng kape, sinundan ng mga mata niya ang tatlong babaeng namili ng abandonado. Halatang masayang-masaya si Kella ngayon. Sa pagsama ni Lance Casey at Olayinka Davenport sa kanya, ang ngiti sa kanyang mukha ay kapansin-pansing mas madalas kaysa dati. Sa mga pakikibaka sa kapangyarihan ng korporasyon, mga salungatan sa pamilya, at mga pagpatay sa kaaway, ang kalooban ni Kella ay naging napakahusay. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para sa pagpapalaya, at natural na gusto ni Julius na magsaya siya. Si Cosmo ay hindi namimili ngunit nanatili sa tabi ni Julius sa lahat ng oras. Master, mukhang may problema ka. Sa paglipas ng maraming taon na magkasama, ang dalawa ay nagkaroon ng ilang pagkakaunawaan sa isa't isa. Sa totoo lang, ang gusto ko lang ngayon ay mamuhay ng tahimik. Itinaas ni Julius ang kanyang kape na may medyo walang magawang ngiti. Ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, matagal na siyang nawala. Ngunit alam din niya na kapag siya ay bumaba sa pwesto, hindi mabilang na mga tao ang darating upang maghayganti. Sa puntong iyon, ang mga sitwasyon nila ni Kella ay walang alinlangan na magiging mas mapanganib. Katulad ngayon, kapag nabunyag na niya ang kanyang pagkakakilanlan, karamihan sa Shadow Warriors ay amoy hangin at tatakas. Sa halip na, tulad nila ngayon, ay sunod-sunod na nagmamadali sa kanilang pagkamatay. Ngunit sa sandaling lumabas ang kanyang pagkakakilanlan, mas makapangyarihang mga kaaway ang darating na naghahanap ng paghihiganti. Ang mga alaala na nagising siya ay malayo sa sapat. Maging ang figure na madalas na lumalabas sa utak niya ay hindi niya mahulaan kung sino iyon. Guro, nagre-retiro sa mga ilog at lawa sa murang edad. Itinukod ni Cosmo ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay, kumukurap ang kanyang malalaking mata habang nagtatanong, ano ba talaga ang pinagkakaabalahan mo? Hindi para magmayabang, ngunit kung ikaw ay nasa linya ng trabaho namin, tiyak na ikaw ang hari. Puno ng paghanga ang mga mata niya habang nakatingin kay Julius. Hindi interesado. Bahagyang ngumiti si Julius, dahan daw ang humigop ng kape sa kanyang tasa. Kung gusto niya, ano sa kanya ang hari ng underworld. Ngunit biglang, nanliit ang kanyang mga mata, at isang instant lamig ang sumabog. Anong problema, Master? Naramdaman agad ni Cosmo na may mali kay Julius. Bilang isang Shadow Warrior, ang kanyang instincts ay hindi kapani-pani walang matalas.
Kaya mo ba ang dalawang Shadow Warriors? Napalingon si Julius at nakangiting tanong. Maging ang galaw ng kanyang bibig ay tahimik na binago. Ang Shadow Warriors ay medyo tuso ngayon, kayang husgahan kung ano ang sinasabi ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga galaw ng labi. Walang problema. Nag-flash din si Cosmo ng isang kaakit-akit na ngiti, dahan-daang isinandal ang kanyang katawan. Ngunit sa parehong oras, ang kanyang peripheral vision ay patuloy na nag-scan, ngunit hindi pa rin niya nahanap ang Shadow Warrior na binanggit ni Julius Reed. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na magagawa ito. Napangiti si Julius Reed habang inaayos ang buhok ni Cosmo, tinitingnan ang magkasintahan. Ngunit nang dumampi ang kanyang mga daliri sa buhok ni Cosmo, tahimik siyang nagpahiwatig ng direksyon. Kasunod ng direksyon na ipinahiwatig ni Julius Reed, sa wakas ay nakita ni Cosmo ang dalawang disguised Shadow Warriors. Ang isa ay sakay ng cleaning cart, nagpapanggap na janitor ng mall. Ang isa naman ay namamahagi ng mga flyers kung saan-saan, walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Ngunit kung susuriing mabuti, kapansin-pansin na ang mga mata ng janitor ay patuloy na tumitingin sa paligid. Ang babaeng namimigay ng mga flyers ay pawang mga galaw lang, laging puno ng ngiti ang mukha. Kaya mo ba? Tanong ni Julius Reed sa mahinang boses, may dayami sa bibig. Hindi sumagot si Cosmo bagkus ay dahan-daang tumayo, bahagyang ginulo ang kanyang buhok at sinulyapan ng malandi si Julius Reed. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa dalawa. Malaki ang mall, at tumagal ng 3 minuto ang paglalakad mula sa Starbucks papunta sa kinaroroonan ng dalawang Shadow Warriors. Sa 3 minutong iyon, nakatanggap na ng impormasyon si Cosmo mula kay Julius. Tambo. Ang Shadow Warriors ay kilala bilang Gemini, isang pares ng kambal na sikat sa underworld. Ang dalawa ay napakahusay sa pagbabalat kayo at may malupit na pamamaraan, pumapatay sa isang galaw. Maraming mayayamang tao ang namatay sa kanilang mga kamay. Natanggap. Mabilis na sinulyapan ni Cosmo ang impormasyon, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang handbag. Miss, subukan mo ang gym, may half-price deal tayo ngayon. Nang madaanan niya ang babaeng namamahagi ng flyer na Shadow Warrior, isang flyer ang biglang itinulak sa kanyang kamay. Sampal. Sinampal ni Cosmo ang likod ng kamay niya. Malakas ang tunog ng sampal na agad na nakatawag ng atensyon ng marami sa mall. Half price. Iniinsulto mo ba ako? Marami akong pera, at naglakas loob kang magmungkahi na pumunta ako sa isang lugar na kalahating presyo. Tinuro ni Cosmo ang ilong ng flyer distributor at malakas na nagmura, dumihan mo ang bag ni Miss. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Daan-daang libo. Pasensya na, Miss. Halatang nagulat ang distributor ng flyer, isang flash ng pagpatay na layunin ang lumilitaw sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong tinakpan. Ngayon, ang kanyang misyon ay pumatay sa isang target na pinangalan ng Julius Reed. Kung ang kanyang mga plano ay magulo dahil sa isang babae, ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap ay mauuwi sa basura. Magtiis. Hanggat natapos ang misyon, mayroon siyang 100 paraan upang mapaluhod ang babae sa kanyang harapan at humingi ng awa. Sampal. Isang sampal na naman ang ginawa ni Cosmo. Ang tagapamahagi ng flyer ay likas na gustong umiwas, ngunit hinayaan lamang niyang damapo ang sampal sa kanyang mukha. Kung umiwas siya, walang alinlang ang ihahayag niya ang kanyang sarili. Sa mga nangungunang Shadow Warriors, kahit isang maliit na pagbubukas ay maaaring malawakang pagsasamantalahan. Sino ang tinatawag mong miss? Wala pa nga akong boyfriend, tapos tinatawag mo akong prostitute. Maniwala ka man o hindi, puputulan ko yung bibig mo. Sa sandaling iyon, kumikilo si Cosmo na parang isang shrew. At hindi lang basta-basta, kundi isang taong, sa lakas ng kanyang pera, ay gumagawa ng eksena ng walang dahilan. Pasensya na. Huminga ng malalim ang distributor ng flyer, pinipigilan ang pamatay na hangarin sa kanyang puso. Anong klaseng tao ito? Akala mo superior ka dahil may pera ka. Namimigay lang siya ng flyers. Nataman mo na siya, ano pa bang gusto mo? Ang moral ng lipunan ay bumababa. Tingnan mo ang kasuotan na iyan, ito ay malamang na pinananatili ng isang mayamang tao. Ipinagmamalaki mo ang iyong maruming pera, kumilos ka ng napakamayabang at mapagmataas. Kuya, tumawag ka ng pulis.
Hindi mo na kailangang magsalita sa ganitong uri ng shrew. Nandito kaming lahat para sumaksi para sa iyo, hindi mo siya dapat pabayaan ng madali. Ang pulutong ng mga nanonood ay dumami, at marami ang nagsimulang tuligsain siya. Oh, talaga. Tumalikod si Cosmo, humirit ng mahina, at sinabing, hindi ako makatiis, ha? Hindi pa nga ako nagsimula. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglunsad ng isa pang sampal. Hayaan ang kapayapaan ay maneg. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay naharang sa hangin. Biglang lumitaw ang janitor, nakangiti habang sinabing, hayaan mo na.